Anapora at katapora. Ang cohesive reference o kohesyong gramatikal na pagpapatungkol ay mga salitang nagsisilbing pananda upang hindi paulit-ulit ang mga salita. Mga halimbawa, para sa lugar, bagay o hayop, ang mga salitang ito, dito, doon, iyon at iba pa. Para naman sa tao o hayop, ang mga salitang sila, siya, tayo, kanila, kanya, at marami pang iba. Nahati ang kohesyong gramatikal na pagpapatungkol sa dalawa, ang anapora at katapora. Ang anapora ay panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan. Halimbawa, kung makikita mo si Manuling, sabihin mo lamang na ibig ko siyang makausap. Ang pangalan ay si Manuling at ang salitang siya ay ang panghalip. Ibig sabihin, ang panghalip ay nasa hulihan at ang pangalan ay nasa unahan, kaya tinatawag itong anapora. Isa pang halimbawa, si Rita ay nakapagturo sa paaralang bayan. Diyan siya nakilala ng iyong anak. Ang pangalan ay si Rita at ang panghalip ay siya. Ngayon ay puntahan natin ang katapora. Ang katapora ay ang panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan. Halimbawa, siya'y hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking apelyido. Si Manuling ay kahiya-hiya. Ang salitang siya ay ang panghalip at ang salitang Manuling ay ang pangalan. Tandaan na una ang panghalip at nasa huli ang pangalan, kaya tinatawag itong katapora. Isa pang halimbawa, patuloy nilang dinarayo ang Pueblo Resort sa Palawan dahil ang mga turista ay totoong namangha sa kagandahan nito. Ang pangalan ay Pueblo Resort na nasa unahan at ang panghalip ay nito na nasa hulihan, kaya ito ay tinatawag na katapora. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa anapora at katapora. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.